بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Pasasalamat at papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbigay sa atin ng mga biyaya na kung atin man itong susubukang bibilangin, kailanman ay hindi natin ito mabibilang. Tayo ay humihingi sa Kanya ng tulong, gabay, patnubay, at tayo ay nagpapakupkup sa Kanya mula sa kasamaang dulot ng ating mga sarili, kasamaang dulot ng ating mga pagnanasa, kasamaang dulot ni Satanas. O Allah subhanaka ya Rabb, hinihingi namin sa iyo ang iyong kapatawaran. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran sa amin sa lahat ng mga pagkakamali namin, pagkukulang namin sa pagsamba sa iyo. Inaamin namin at na-appreciate namin ang lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin. Inaamin namin ang lahat ng mga kasalanan, pagkakamali namin, pagkukulang namin sa aming mga pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang na ito, kamalian na ito, O Allah, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na aming matamo ang iyong kapatawaran. Pawalain niyo po ang suliranin, sakit, unos na kinakaharap namin ngayon. Katotohanan na kami ay naaapektuhan sa aming pamumuhay, araw-araw na pamumuhay dito sa mundo. Pati na rin sa aming mga pagsamba, naapektuhan ito. Kaya't ya Allah, hinihiling namin sa iyo ang iyong kapatawaran sa amin. La tu'adhibna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Huwag niyo po kaming isali sa iyong kaparusahan sa mga taong tumatalikod sa iyong mga kautusan. Hinihiling namin sa iyo, O Allah, na mawala na ang problemang ito bago pa dumating ang Shahr Ramadan. Bago pa dumating ang Ramadan. Lahat po kami, ya Allah, ay umaasam at nangangarap na makakuha ng malaking gantimpala, makamit ang iyong kapatawaran sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng mga pagsamba namin sa iyo, O Allah. Kaya tinihiling namin sa iyo, O Allah, na hindi na po ito dumating sa buwan ng Ramadan, upang sa ganon ay maisagawa namin ang mga pagsamba sa iyo na kung saan kami ay nagsasama-sama kasama ang aming mga kaibigan, kasama ang aming kapatiran
Sama-sama kami sa pag-iftar, sama-sama kami sa pagtarawih, sama-sama kami sa pagtahajjud. O Allah, Anta waliyu dhalika wal qadiru alayh. Ikaw lamang ang may kaya niyan, ya Allah, at ikaw lamang ang nangangasiwa dyan, ya Allah. Allahumma amin. Pagkatapos ng papuri at pasasalamat natin kay Allah, mga kapatid, at paghingiin natin sa Kanya ng kapatawaran at gabay, ihiramin namin sa inyo ang iyong pandinig at pag-uunawa sa muhadara na ito, sa mababang oras na talakayan na ito, upang sa ganon ay maibsan ang suliranin natin insyaallah ta'ala. Magbibigay po tayo ng payo, paalaala sa lahat ng kapatiran, sa lahat, pati na rin ang ating mga sarili. Papaalalahanan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng muhadara na ito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, mga kapatid, aking pinapaalalahanan ng aking sarili. Unang-una, at ang lahat ng mga kapatiran sa pananampalataya, na maging tama at maging mabuti ang ating pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng lahat ng unos, sakuna, sakit na dinadanas natin ngayon, gawin nating positibo at tama ang pag-aakala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi, ana inda dhanni abdi bi. At kabilang sa pagpapaliwanag dito ng ating mga scholar, sinabi ni Allah sa hadith na ito, ang aking pakikitungo sa aking alipin ay nakadepende sa kung ano ang kaniyang pag-aakala sa akin. Ibig sabihin, kung mabuti yung pag-aakala natin kay Allah, kung tama ang pag-aakala natin kay Allah, sa ganong pag-aakala natin kay Allah, doon tayo pakikitunguhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mabuti ang pag-aakala natin kay Allah sa kabila ng lahat ng unos sa kuna na dinadanas natin ngayon, pakikitunguhan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakabuti ayon sa ating pag-aakala sa Kanya. Pero wal'iyadu billah, naway pangalagaan tayo ni Allah at gabayan niya tayo. Kung maging masama, mali ang ating pag-aakala kay Allah, ganun din tayo pakikitunguhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, gawin nating tama at mabuti ang pag-aakala natin kay Allah sa lahat ng mga sakuna na dinadanas natin. Sapagkat ang magulang na tunay na nagmamahal sa kanyang anak, kailanman ay hindi yan magnanais ng kapahamakan para sa kanyang anak. Yan ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Kung kanya man itong latiguhin, hindi ito paglalatigo na ang kanyang paghahangad ay masaktan ang kanyang anak, bagkus ito ay paglatigo na ang hangad ng magulang sa kanyang anak ay para siya ay magtino. Ganyan ang pagmamahal ng isang magulang sa isang anak sa kanyang anak. So sabi ng ating mga scholar, mga kapatid sa pananampalataya, kung mayroong concern sa atin ng ating mga magulang
Kung mayroong awa sa atin ng ating mga magulang, kung mayroong pagmamahal sa atin ang mga magulang, mas higit pa dyan ang pagmamahal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang concern sa atin. Mas higit pa dyan ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Ganyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga salihun, mga taong gumagawa ng pagsamba kabutihan para kay Allah, pinapili siya kung sino yung gusto niya na maging hakam sa kanya, titimbang sa kanyang mga gawain sa yaumul qiyamah. Ang kanyang nanay ba o kaya kanyang mga magulang o si Allah subhanahu wa ta'ala? Mas pinili niya na ang magtimbang sa kanyang mga gawain sa yaumul qiyamah ay ang si Allah subhanahu wa ta'ala. Mas pinili niya na si Allah mismo ang magtimbang sa kanyang mga gawain sa yaumul qiyamah. Bakit? Ano yung dahilan ng salih na yon? Matuwid na lalaki na tao na yon? Sinabi niya, dahil sa si Allah ay mas malaki yung awa niya sa akin kaysa sa awa ng aking mga magulang para sa akin. Allahu Akbar. Ganyan ang pag-aakala ng mga salihon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroong awa ang magulang para sa kanyang anak, mas malaki yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang alipin. Ganyan si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos, Panginoon na ating sinasamba. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Kabilang sa ibig sabihin ng ayat na yon, sinabi ni Allah, lumaganap ang kapinsalaan sa kapatagan ng kalupaan at sa karagatan, sanhi ng anumang pinagsumikapan ng mga kamay ng mga tao. Lumaganap daw, sabi ni Allah, tuluyan ng lumaganap ang kapinsalaan. Anong kapinsalaan? Kasama na dito ang bagyo, pagputok ng bulkan, mga tsunami, mga sakit katulad ng virus na ito na ating kinakaharap ngayon, mga kapatid. Lumaganap ang kapinsalan sa kapatagan ng kalupaan at sa karagatan. Bakit? Bakit? Sanhi ng anumang pinagsumikapan ng mga kamay ng mga tao dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya lumalaganap ang mga kapinsalaan na ito sa ibabaw ng kalupaan, sa karagatan. So dahil pala sa ating mga kasalanan, sanhi ng ating mga kasalanan ang katulad ng virus na ito, mga kapatid. Sanhi ng mga kasalanan ng mga tao. Subhanallah. Kaya ipinapadala ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nito ipinapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ito ipinapadala? Liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ipinalasap sa kanila ang ibang bahagi ng anumang bunga ng kanilang mga ginagawa, bunga ng kanilang mga kasalanan. Ipinalasap ito sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Upang sakali ay sila ay magbalik loob kay Allah. La'allahum yarji'un. Upang siya ganun, sila ay makapagbalik loob kay Allah. Upang kanilang maitama ang kanilang mga kamalian. Upang sila ay magtino. Yan ang wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit nito'y pinapadala sa atin.
So kung uunawain natin ito mga kapatid, napakalaki ng awa pagmamalasakit sa atin ni Allah. Gusto niyang tumino tayo. Gusto niyang itama natin ang ating mga pagkakamali upang sa ganun sa pamamagitan nun, makamtan natin ang totoong tagumpay dito sa mundo, higit lalo sa yaumul qiyamah, sa kabilang buhay. So yan ang pagmamahal. Concern sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya ang kabutihan para sa atin. So kung ang isang mananampalataya, mga kapatid, magiging tama ang pag-aakala niya kay Allah, na kaya siya sinusubukan ni Allah, kaya sa kanya dumarating ang ganitong mga unos, ay para siya ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanggapin niya ang mabuting pag-aakala na yon kay Allah subhanahu wa ta'ala at pakikitunguhan siya ni Allah ng kabutihan. Magiging mabuti ang resulta sa kanya ng kapinsalaan na yon o kaya mga unos sa kuna na yon, mga kapatid. So ganyan mga kapatid, unang-una mga kapatid, na aking payo sa aking sarili at sa lahat ng mga kapatiran, maging tama, mabuti ang ating pag-aakala sa ating Panginoon. Asa an takrahu syai'a. May mga bagay na inyong kinamumuhian, subalit ito pala ang makakabuti sa inyo. Subhanallah. Kung mayroong nakakaalala sa inyo, sino bang makakalimot? Napakasariwa pa ng bagyo na dumaan dito sa Region 8, na ito yung Yolanda, na sumira ng libu-libong mga kabuhayan. Napakaraming kabuhayan. Sumira sa napakaraming mga bagay kabuhayan dito sa Region 8. Kung titingnan natin, masama yun. Pero nagresulta ng kaginhawaan. Allah Akbar. Tingnan natin yung Tacloban, na ito mismo yung mata ng bagyo na yun, subhanallah. Kung ikukumpara natin yung Tacloban ngayon kaysa noong hindi pa dumating yung Yolanda, mas matatag, mas maganda yung sitwasyon ng Tacloban ngayon kaysa noong hindi pa dumating yung Yolanda. Nag-result ng kabutihan yung unos na yun. So yun mga kapatid, ang virus na ito mga kapatid, kasama sa pinoproblema natin ngayon mga kapatid. Maging tama lang yung pag-aakala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ito ay magre-result para sa atin ng kabutihan. La'allahu khair. La'allahu khair. Maging positibo always tayo mga kapatid, dahil kabilang yan sa palatandaan na mayroon tayong pananampalataya kay Allah. Kahit na napakahirap na ng sitwasyon, sinasaraduhan na yung mga tindahan, pati yung mga kabuhayan natin, sinasaraduhan na. Kahit na ano pang kahirapan ng sitwasyon ang dumadaan sa atin, maging positibo tayo palagi mga kapatid. Kasi kung maging negatibo tayo kay Allah, sino yung tutulong sa atin? Paano tayo makakawala sa suliranin natin? Naging negatibo na nga yung nakikita natin, na nawala sa atin yung mga kabuhayan natin, magiging negatibo pa tayo sa pag-asa, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung matitira sa atin mga kapatid? Ito na lang yung pag-asa natin. Ang positibong pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinanghahawakan natin, pagtitiwala natin kay Allah, na hindi niya ipapahamak ang kanyang alipin. Ito yung mas kailangan natin ngayon mga kapatid. Wallahi, kung nangangailangan tayo ng rubbing, kung nangangailangan tayo ng mask, kung nangangailangan tayo ng ano paman, mas kakailanganin natin ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin ipinagbabawal na
gumamit ng rubbing kasi kasama ito sa tawakkul. Kasama ito, bahagi ito ng pananalig kay Allah na gagawin natin ang makakabuti sa atin, iiwasan natin ang makakasama sa atin. Pero nakakaligtaan ng maraming tao, nakakaligtaan nila yung mas pinakamahalaga na ito yung pananampalataya kay Allah. Pananalig, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas kailangan natin yan mga kapatid sa panahon natin ngayon. So yun mga kapatid, sa pananampalataya, maging positibo tayo mga kapatid. Insyaallah darating, wallahi al-azim. Darating ang tulong sa atin ni Allah, makakaginhawa tayo, wallahi al-azim. Ito ay panunumpa ko kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kaalaman ko na kung magiging tama, magiging mabuti ang pag-aakala natin kay Allah, tutulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kathratul istighfar, magparami tayo ng paghingi ng kapatawaran kay Allah mga kapatid. Ang ganitong mga sakuna, kasama ito sa mga sundalo ni Allah na sa pamamagitan nito ay nangyayari yung kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan nito ay tinatakot tayo ni Allah upang sa ganon ay makapagbalik loob tayo kay Allah. Kasi may mga pagkakataon may mga pagkakataon na kung hindi tayo masaktan, hindi tayo magtitino. Kung hindi tayo makakaramdam ng sakit, hindi tayo makakaalala sa Kanya. Kung hindi tayo makakadama ng problema, hindi natin maaalala si Allah. Kaya, bilang paghahangad sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan na ikaw ay makapagbalik loob kay Allah, ipinapadala niya ang ganitong mga sakuna. Upang ikaw ay makapagbalik loob kay Allah, ma-realize mo, mapagtanto mo ang kakulangan pagkukulang mo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kunan natin ito ng aral mga kapatid. Huwag tayo magsaya. Huwag nating gawing laro-laro lang ang ganitong mga pangyayari. Yung iba dyan, subhanallah, binibiro nila, ginawa nilang katatawanan ang ganitong problema, ginawa nilang katatawanan ang ganitong suliranin. Subhanallah mga kapatid. Hindi tayo natatakot sa ganito bagkus ang totoong kinatatakutan natin ay si Allah dahil ipinadala niya ito para matakot tayo kay Allah, para makapagbalik loob tayo kay Allah. Pero hindi pwede na gawin natin itong biro-biro mga kapatid. Kasi parang minamaliit mo ang sundalo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasangkapan ni Allah subhanahu wa ta'ala para kanya kang takutin para ikaw ay makapagbalik loob sa kanya. Hindi pwede mga kapatid. Huwag nating maliitin. Huwag natin sabihin, bulkan lang yan. Bagyo lang yan. No mga kapatid. No. Dapat kapag may dumadating na ganitong mga unos sa kuna, natatakot tayo kay Allah. Bakit? Dahil tinatakot tayo ni Allah. Tinatakot tayo ni Allah para tayo ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan yan mga kapatid. So magparami tayo ng istighfar, pagbabalik loob, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magparami tayo ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin tayo mga kapatid. Ang pinakakawawa ay yung tao na pati yung panalangin ay hindi siya nakasali. Pati yung panalangin ay hindi niya nagawa. Subhanallah, libre na nga yung panalangin, hindi pa niya makayang manalangin kay Allah. Ano ba tayo mga kapatid? Iniisip ba natin na madamot si Allah? Bakit hindi tayo nananalangin kay Allah? Kahit sa ang lugar mga kapatid, hindi lang sa pagsala. Hindi lang sa masjid tayo dapat
dapat manalangin. Kahit sa ating mga tindahan, sa ating mga motorsiklo, sa ating mga bahay, manalangin tayo, magtulungan tayo mga kapatid. Magtulungan tayo. Si Allah lang ang may kayang magpawala sa ganitong sakuna mga kapatid. Sino ang hihingan natin mga kapatid ng tulong maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Magtulungan tayo mga kapatid. Huwag tayong umasa sa mga imam lang na sila lang yung nagdodoa. Pwedeng ikaw mismo ay sa'yo, ikaw yung baging dahilan ni Allah na ipawala ang ganitong sakuna. Kanyang tanggapin ang iyong panalangin. Kung ito ay tanggapin ni Allah, napakalaki ng naitulong mo sa umma, napakalaki ng naitulong mo sa tao. Muslim man o hindi Muslim, na tulungan mo sa pamamagitan ng panalangin mo kay Allah na kanyang tinanggap. Bakit tayo magdadamot mga kapatid? Bakit tayo magdadamot mga kapatid? Huwag tayo magsaya mga kapatid. Panahon nito ng pagpapakita ng pagpapakumbaba kay Allah, pagsisisi, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ganito ay ginagamit ni Allah para tayo ay makapagbalik loob kay Allah. Huwag natin itong gawing biro-biro. Katulad ng iba na kapag mayroong nag-eclipse, kapag mayroong nag-solar eclipse, lunar eclipse, subhanallah, nagsisilpi na lang sila. Ginagawa nilang biro-biro, ginagawa nilang piknikan, yung nakikita doon yung solar eclipse, lunar eclipse. Nagsiselfie sila, nagla-live sila, nagtutuwaan sila, subhanallah. Pagmamaliit yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iinsulto yan sa tagapaglikha. Imbis na tinatakot ka niya, mas lalo ka pang nagsasaya. Ano na lang? Subhanallah mga kapatid. So dapat sa ganitong mga sakuna, dapat natatakot tayo kay Allah. Dapat nire-review natin ng ating mga sarili kung ano yung pagkukulang natin sa pagsamba kay Allah. Dapat nagbabalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So magparami tayo ng panalangin kay Allah. Kalakip ng mga panalangin na ito ay nagpapalakas tayo kay Allah upang sa ganon ay tanggapin niya sa atin ang ating mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng takot kay Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kung sino man ang kanyang katakutan si Allah, ipagkakaloob sa kanya ni Allah ang solusyon sa anumang kagipitan na kanyang kinakaharap. So kung matakot tayo kay Allah, sa sitwasyon natin na ito, matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal, mawawala sa atin ang problema na ito mga kapatid, sa kunan na ito. Aminin man natin o hindi natin aminin, magmaang-maangan man tayo o tanggapin natin, lahat tayo mga kapatid ay apektado sa problema na ito mga kapatid. Wallahil azim. Sa palagay niyo, hindi tayo magiging apektado kung lahat na lang ng tindahan magsara. Hindi tayo makakalabas mula sa ating lugar para makapaghanap buhay. Pati yung ating pagdadakwa, mga mabubuting gawain, apektado rin mga kapatid. Katulad namin, na pumupunta sa ibang lugar, katulad ng mga ustad na pumupunta sa ibang lugar para makapagdawa, mahirapan na silang tumawid, mahirapan na silang pumunta sa mga lugar na yun dahil lang sa problema na ito mga kapatid. Kaya apektado tayo mga kapatid, aminin man natin o hindi natin aminin, apektado tayong lahat. Kaya dapat lahat tayo ay magtulong-tulong sa panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga lugar na kanilang pinipigilan ang mga sakuna na ito sa pamamagitan ng kabutihan. Sila ay nagsasadaka. Sila ay nagkakate ng mga hayop, pinapakain nila sa mga tao. Mayroong mga ganyan. Sila ay nagsasadaka. Totoo na ang kabutihan ay pumipigil sa sakuna. Kabilang na diyan yung sadaka. Yung charity.
dapat magkaroon tayo ng charity. Yung hindi pa nagbibigay ng mga zakah, magbigay sila ng zakah. Sapagkat kabilang ito sa mga dahilan ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi binibigay yung zakah para sa mga nangangailangan, para sa mga may karapatan dito. Ar-Rahma. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ang mga maawain ay kinakaawaan sila ng pinakamaawain na si Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham, la yurham. Kung sino man yung hindi maawa, hindi rin siya kaaawaan. So dapat pairalin natin ang mga ganito sa sitwasyon natin na ngayon, mga kapatid. Pairalin natin yung pagbibigayan. Pairalin natin ang ating mga awa. Pairalin natin ang awa sa ganitong pagkakataon, mga kapatid. Hindi lang sa ganitong pagkakataon, pero sa pagkakataon na ito, mas kinakailangan natin na pairalin ang mga ganitong mga bagay, mga kapatid. Adaul wajibat. Pagsasagawa sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gampanan natin ang mga obligasyon natin bilang mga Muslim. Bilang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gampanan natin yan, mga kapatid. Subhanallah, mga kapatid. Raja'u thawabi indallah, kabilang sa gusto kong ipaalala dito sa pamamagitan nito ang aking sarili at ang aking mga kapatiran ay ang pangarapin na lang natin. Pangarapin natin ang kabutihan, ang ajr reward na ipinagkakaloob dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagkakaloob ni Allah sa mga matimpiin, masabarin. Mga nagsasabar, nagtitimpi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin. Kabilang siya, naunawa natin dito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang dadanasin ng isang mananampalataya Muslim mula sa nasab, bagod, wala wasab, sakit, katulad ng sakit na ito. Wala hammin, problema, wala huznin, kalungkutan, wala adha, sakit, yung nakakasakit spiritual, physically man, o kaya physically or mentally, emotionally. Okay? Sakit na emotionally o kaya physically. Wala ghammin, matinding kalungkutan, hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kahit na ang tusok na pumapasok sa katawan ng isang tao at siya ay nasasaktan dito, okay, illa kaffarallahu biha, maliban na lamang na sa pamamagitan ng mga ito ay ipapatawad sa kanya ni Allah ang iba sa kanyang mga kasalanan. Ang mga minor sins, ipapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang yung mga major sins, nangangailangan ito ng totoong pagbabalik loob, tauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga minor sins, na ito yung kadalasan na hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan, at lumalaki na pala kasi hindi natin ito pinapansin, ito yung ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya na nagdadanas ng mga nabanggit na ito, mga kapatid. Kabilang na rito yung sakit. Yung resulta ng sakit na ito, yung paghihirap ng resulta ng sakit na ito, virus na ito, mga kapatid. Hindi tayo makapasok ng mga mall, mayroon tayong bibilhin, hindi tayo makabili, pila-pila, napakahaba ng pila, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapasok sa gusto natin pasukin ng mga lugar. Kabilang ito sa mga kahirapan na kung atin itong titiisin para kay Allah, ay magkakaroon tayo ng kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pangarapin natin, mga kapatid, oo, nahihirapan tayo, dulot ng sakunang ito, mga kapatid. At kabilang sa kagandahan, kabutihan, kahigitan ng isang mananampalataya, siya ay nagkakaroon dito ng ajr reward kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung siya ay papatawarin
ipapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga minor sins. Ang iba sa kanyang mga kasalanan, pagkakasala kay Allah. So pangarapin na lang natin mga kapatid. Yan ang kagandahan ng isang mananampalataya mga kapatid. Samantalang yung walang pananampalataya, nasaktan na nga siya dito sa mundo, subhanallah, sa kabilang buhay, mas masasaktan siya doon dahil sa wala siyang pananampalataya kay Allah. Pero yung may pananampalataya, kung siya man ay tamaan ng sakit na ito at siya ay mamatay ng dahil sa sakit na ito, ibibilang siya sa mga taong syahid. Ibibilang siya sa mga taong martir na namatay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mag-aangkin siya ng paraiso sa kabilang buhay. At kung hindi man niya ito'y kamatay, kung hindi man siya dito tamaan, pero nagdanas siya ng problema, nagdanas siya ng kahirapan, dulot ng virus na ito, katulad ng dinadanas natin ngayon mga kapatid, sa bawat paghihirap na kanyang dinadanas, at siya ay nagtitimpi, nagtitiis para kay Allah, siya ay nagkakaroon ng reward kay Allah mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, payo ko sa aking sarili at sa aking mga kapatiran, pangarapin na lang natin yung kapatawaran ni Allah sa pamamagitan ng pagtitimpi natin, pagsasabar, pagtitiis natin sa lahat ng mga paghihirap, kahirapan na dulot ng sakunang ito mga kapatid. Kabilang sa naging dulot ng sakunang ito, yung ibang mga masjid, hindi na sila doon nakakapagsala ng salatul jamaah, yung isahan. Ibang mga masjid, hindi na sila doon nakakapagsala ng salatul jumu'ah. Subhanallah. So kabilang ito sa naging resulta ng sakunang ito mga kapatid, na mayroong mga tao na dahil sa pagmamahal nila ng salatul jamaah, sila ay nalulungkot. Dahil sa pagmamahal nila sa mga masjid, sila ay nalulungkot. May mga muadzin na sila ay umiiyak kapag sila ay nag-aadhan na ang kanilang, imbis na kanilang basahin yung hayya alas sala, ang kanilang binabasa ay sallu fi rihalikum, kayo ay magsala sa inyong mga bahay. Mayroong mga muadzin nag-aadhan na sila ay nakakaiyak dahil sa nararamdaman nila yung sakit, yung emotion, impact na hindi sila nakakapagsala sa masjid dahil sa pagmamahal nila sa mga masjid salatul jamaah. So mayroong mga bagay mga kapatid na ipinapahintulot ng Islam dahil sa emergency, dahil sa sakuna, katulad ng nangyayari ngayon mga kapatid. So good news para doon sa mga tao na napamahal sa kanila yung salatul jamaah at saka yung salatul jumu'ah, kahit na hindi sila nakakapagsala ng salatul jamaah at saka salatul jumu'ah, dahil sa nakaugalian na nila na ito ay kanilang isagawa, ipagkakalob pa rin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kumpletong ajr. Ganyan ang awa sa atin ni Allah. Ang tao na nasanay sa pagsasala ng jamaah, kung siya man ay dapuan ng excuse, sakit, o kaya siya ay naging musafir, siya ay nag-travel, so kabilang ito sa mga excuse. At inilhak dito ng mga ulama, isinali dito ng mga ulama yung katulad ng nangyayari ngayon. Mas matindi ito mga kapatid. Mas matindi ito mga kapatid. Kaya sa ibang mga masjid ay nag-ifta o kaya nag-desisyon mga imam, yung mga ulama, na hindi na magsala ng salatul jumaat at saka salatul jamaah dahil sa excuse na ito. At ito ay pinapahintulot sa Islam. Huwag nating awayin yung mga ulama natin. Huwag nating awayin yung mga scholar natin at saka yung mga imam natin, yung mga leader natin mga kapatid. Imbis na awayin natin sila mga kapatid, pasalamatan natin dahil mayroon tayong mga ulama na kanilang nililinaw ang katotohanan sa pananampalatayang Islam. Napakasakit isipin na kung sino pa yung hindi nagsasala, sila pa yung napaka matapang magsalita sa mga ulama.
Sinasabi nila na nawalan na ng takot yung mga ulama. Subhanallah. Sino ka para sabihan mo? Ang mga ulama nawala na silang takot. Samantalang sinabi ni Allah, ang pagkakakilala ni Allah sa mga ulama, sila yung pinakamatakutin kay Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Katotohanan ng totoong natatakot lamang kay Allah ay silang mga ulama. Sila yung may totoong pagkakakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ikaw na hindi nagsasala, ikaw yung pinakamatakutin. Subhanallah. So imbis na awayin natin ang ating mga ulama, siraan natin ang mga ulama, iwasan natin ito. Kasi kabilang ito, wallahil azim, kabilang ito sa ikinagagalit sa atin ni Allah. So mas kailangan natin na mapalapit tayo kay Allah sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Huwag nating salubungin ang unos na ito sa pamamagitan ng ating pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imbis na magkawatak-watak tayo, mga kapatid, magkaisa na lang tayo sa panalangin, pag-asam na mapatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So good news sa mga taong nasanay na sa salatul Jumu'ah, nasanay sa salatul Jama'ah, kahit na hindi sila nakakapagsalad ng salatul Jama'ah sa mga masjid, salatul Jumu'ah, dahil sa excuse na ito, ipagkakaloob pa rin sa inyo ni Allah ang kumpletong reward, dahil yan ang awa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kung mayroon kang asawa, kung mayroon kang mga anak na nagsasala sa iyong bahay, magsala kayo ng Jama'ah. Magsala kayo ng Jama'ah. Okay? So ganyan yan, mga kapatid. Imbis na awayin natin ang ating mga scholar, sino ba tayo? Nakakahiya, mga kapatid. Usaping ulama, nagikisaw-saw tayo. Hindi naman tayo mga ulama, tapos magikisaw-saw tayo. Yung usaping engineer, hindi na dapat doon makisaw-saw yung hindi mga engineer. Ganon din yung usaping mga ulama na wala tayong kinalaman doon, mga kapatid. Huwag na tayong makisaw-saw. Kasi kadalasan kung makikisaw-saw tayo dyan, mga kapatid, tapos sinisiraan natin yung mga ulama, subhanallah, mga kapatid. Nakakalason, tandaan natin, nakakalason, luhumul ulama masmuma, nakakalason ang katawan, laman ng mga ulama. Ibig sabihin, kung kakainin mo ang laman ng mga ulama sa pamamagitan ng pagbakbite sa kanila, paninirampuri sa kanila, kinakain mo ang kanilang laman, ikaw ay malalason sa pamamagitan ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung pinakamalapit kay Allah, tapos sasabihin mo na nawalan sila ng takot kay Allah. Ikaw nga itong Biyernes lang nagsasambay. Siguro dahil sa Biyernes ka lang nagsasamba, kaya nagreklamo ka na bakit wala ng Jumu'ah. So huwag natin pangunahin. Huwag natin pangunahan ng ating mga scholar. Kung mayroon tayong pag-uunawa, mas malalim, mga kapatid, yung pag-uunawa nila, mga kapatid. Huwag nating i-underestimate yung mga ulama. Huwag nating i-underestimate, babasta-bastahin yung narating ng mga ulama, mga kapatid. Kasi sa pamamagitan nila ay pinangalagaan ni Allah ang Islam. Kung wala sila, wala Islam na makakarating sa atin. Sa kanila, sila yung ginawa ni Allah na tulay para makarating sa atin yung Islam, para mapangalagaan ng Islam, para mapangalagaan yung Quran. At saka turo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pangarapin natin dito ang kapatawaran ni Allah. At maniwala tayo sa sinabi ni Allah, inna ma'al usri yusra. Katotohanan, nakalakip ng kahirapan ang kaginhawaan. Darating ang kaginhawaan sa pagdating ng kahirapan. Ibig sabihin, may kasamang dulot ang kahirapan na kaginhawaan. Inshallah, mga kapatid, sa pananampalataya, paniwalaan natin yan, maging tama ang paniniwala at pag-aakala natin kay Allah. Papalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaginhawaan. At huwag tayong mawalan ng pag-asa, dahil habang hinihintay natin ang kaginhawaan na ito at inaasam natin ito mula kay Allah, tayo ay nasa kalagitnaan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroong kaginhawaan ang darating pagkatapos ng
kahirapan mga kapatid. Nawa ay makarating ito sa kaibuturan ng ating mga puso at may sagawa natin ito at makabawas ito sa anumang sakit na dinadanas natin at sa pamamagitan nito ay maging mas matatag pa tayo sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay dapat magtulungan ngayon mga kapatid. Lahat tayo ay open si Allah subhanahu wa ta'ala kahit anong oras mga kapatid. Kahit anong sitwasyon tayo mga kapatid nandoon, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa mga sitwasyon na pinapahintulot sa atin ni Allah na tayo manalangin kay Allah. Manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pupunta tayo ng masjid, pupunta tayo ng sa bahay natin, nasa bahay tayo, nakasakay tayo, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating isipin na hindi tayo apektado mga kapatid. Subhanallah. Lahat tayo ay magiging apektado mga kapatid sa pananampalataya. So, dapat ay magtulungan tayo sa panalangin kay Allah at gumawa tayo ng mga kabutihan. Iwasan natin ang magiging dahilan ng galit sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma farrij humumana ya Allah. Allahumma farrij lana humumana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana kullaha ya Allah. Allahumma yassir lana umurana kullaha ya Allah. Allahumma ya rabbal alamin qina bi rahmatika syarra ma qadaita ya Allah. Allahumma bi rahmatika qina bi rahmatika ya Allah syarra ma qadaita ya Allah. Wa ahlina kullihim ya rabb kullahum ya rabbal alamin. Anta waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.